Hey guys, welcome. So today we're gonna watch a different video. I don't think I have ever seen something like this. Also, kind of feels strange to even watch this video or like that this type of video has even been made. But from the translation of this video's title, it basically translates how rich is Pablo from SB19, the John Pablo. And I don't know, it feels kind of invasive in a way to his personal life. I just would love to see how he lives, I guess, from one point of view, like from knowing how difficult the journey was for him and other boys from SB19 to get to the point where they are. I just would love to see what he has achieved in this time period. So yeah, I mean, it's not like about his living situation, where he lives or whatever about that, but it's just to see how far he has come from the beginning, if that makes sense. So yeah, I mean, without further ado, let's get into the video. Oh yes, and also I have subtitles so I understand what is actually going on there. Masasabing siya ang P-pop king na nangunguna sa SB19 kung nasaan sila ngayon. Bagamat maaaring Also, I hope that the translation's actually like ang lahat sa kanyang mga miyembro at team, pretty spot hindi on. mo maitatanggi ang impluwensya ng isang pinuno sa kanyang grupo. Mula sa kanyang maangas na tindig, ang kanyang presensya Okay, na stands in nag-uutos ng presence. pansin. Siya ay nagsasalita ng may ganoong maturity, gumagalaw Speaks with ng may maturity. pagtutino, at ang kanyang aura na puno ng confidence. I mean, he is a leader. Pero He's gaano ba siya kayaman really ngayon, good with at that kung ano ang kanyang mga role. naipundar? Siya ay si John Paulo Bagnos na kilala sa pangalan na Pablo. Ipinanganak noon September 14, 1994 sa Imus, 1994. Cavite. Siya ang pangalawa sa kanilang magkakapatid. Sa kanyang pagpasok sa industriya ng entertainment, kailangan niyang makabuo ng isang stage name. Okay. Nang magdebut siya, ginamit niya ang pangalang Sejen, ngunit kalaunan ay pinalitan ito ng Pablo, na mas malapit sa kanyang tunay na pangalan. That's closer to his actual name. Nag-aral siya sa kolehiyo sa Polytechnic University of the Philippines, at habang nasa kanyang senior year, nagtrabaho siya bilang call center representative. Okay, so we have also a little like backstory of his Pagkatapos life. ng Bachelor of Arts in English degree, nagtrabaho si Pablo bilang data analyst sa Makati. Okay, that's cool. Nagkaroon siya ng hilig sa pagganap sa kanyang mga unang taon, ngunit natatakot siyang ibahagi ito sa iba maliban sa kanyang inner circles. I mean, yeah, Noong it's kind of 2016, personal thing, I think. nag-audition si Pablo para sa Showbiz Philippines pagkatapos makilala ang kanilang Korean trainer sa isang Korean musical. Naging totoo siya sa pagpapahayag ng kanyang kakayahan sa pagganap dahil ayaw niyang ipakita ito sa ibang tao. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ni Pablo ang pagtatanghal dahil ito ang kanyang hilig. Siya ang unang miyembro ng SB19 na nag-audition sa talent agency. I mean, it's not that far ago, like Matapos 2016 to be makapasa honest. sa audition, nagsimula siyang magsanay sa loob ng 2 taon at naging bahagi ng Nara Trainee Group. Dahil sa Yeah. pressure sa training program, nagbitiw siya sa kanyang trabaho bilang data analyst para tumutok sa pagsasanay. Yeah, I mean, Sa full lahat on ng into miyembro the ng passion. SB19, si Pablo ang pinakamatagal na nagsanay. Sa pagpapatupad ng Korean Idol training system, ang Showbiz Philippines ay nagsagawa ng mga pagsusuri linggo-linggo sa pamamagitan ng pag-alis ng mga underperforming trainees. Kaya nakatanggap si Okay. Pablo ng slot para sa huling line-up para sa SB19 bilang leader at rapper ng banda. Bilang Bilang isang rapper, leader, the band. palaging nakatuon si Pablo sa ideya ng always choosing to be kind, na nagpapaalala sa kanilang mga tagahanga at miyembro na maging mapagpakumbaba palagi. Nagsilbi si Pablo bilang Also, I love pangunahing the- manunulat ng kanta like ng the mga clips kanta of ng him on banda there na as well. kalahok sa lahat ng mga single. Noong January 2022, inilabas ni Pablo ang kanyang unang solo track na La Luna. Sinimulan din niya ang kanyang karera sa paggawa sa labas ng SB19 kasama ang hip-hop group na Plan R&B song, Love. Dahil sa kanilang kasikatan ay nakukuha niya ang kanyang gusto, marami na din mga 2022. naipundar si Pablo, pero hindi lahat ay pinaalam niya sa publiko dahil I feel tahimik like lang I ito. discovered SB19 around that time. Gaya na lamang noon na may kumalat na larawan ng isang bahay sa social media na ayon dito ay galing sa ina ni Pablo, pinost niya at ito daw ay ang pinapagawang bahay ni Pablo.
Siya ay may sarili din being kondominium at built. dito siya nananatili habang nasa trabaho. Siya ay may mga ordinaryong sasakyan din ginagamit, pati mga motorcycle ay mayroon din si Pablo. Pero wala pa Okay. itong naipakitang mag-agarang sasakyan, baka ay hindi pa ito ang priority ni Pablo sa ngayon. It's not his Si Pablo ay priority. isang Yeah. CEO din ng 1Z Entertainment, isang kumpanyang binuo at pinamamahalaan ng mga kapwa niyang miyembro ng SB19. Halos isang I mean, taon that is na ang really cool that they nakalipas, have their noong own. October 1, bumuo ang SB19 ng sarili nitong kumpanya. Siya ang nakaupo bilang Chief Executive Officer ng 1Z, kasama ang nakatatandang kapatid ni Justin na si Julian, Yanni, De Dios bilang Chief Operating Officer naman. Mayroon din That's family cool. I did business not si know Pablo. that. Justin's Ito older ang brother. Havre de Grace Cafe, na isang restaurant sa Cavite. Ang pamilya niya ang namamahala dito, at sikat itong restaurant na laging nakikita sa mga social media, dahil alam ng kanyang mga tagahanga na siya ang nagmamay-ari. That's cool. I did not know that Gaya at ng all. ibang celebrities, walang nakakaalam sa saktong net worth ni Pablo, ngunit ayon sa ibang mga website, ang kanyang net worth ay estimated $2 million, o 115 million pesos. Kasama to ang be lahat honest, I ng think it kanyang should mga be more than investments, that. social media, From how much business work at there's pati been na in ang their kanyang life pagiging solo artist and how many ngayon. years. Lalo na't pinasok niya din ang pagiging hurado sa isang singing competition sa GMA na The Voice Kids. Yeah. Sa panayam ng Philippine-based news outlet na GMA News, ibinunyag ng singer ang mga katangiang hinahanap niya sa kanyang magiging girlfriend. Anya, I want someone Okay. who is dedicated to what she does. I want her to be happy and focused on everything she does. Sa ngayon ay focus muna ang singer sa kanyang career, isantabi muna ang love life, pero kung may dumating man ay magiging masaya dito si Pablo. Sa pagitan ng lahat ng yeah. glory, accolades, at He wants a fame, person si who Pablo ay knows palaging nasa what they puntong want ito and na not are not like nanatiling mapagpakumbaba. being Sabik pushed na around. suportahan ng kanyang mga miyembro at iyangat sila. Madaling iwagayway ang mga titulong, pinuno, at ang kanyang tungkulin bilang pinuno. Bilang pangunahing songwriter at producer ng SB19 sa simula pa lang, ang dedikasyon ng taong ito sa kanyang craft ay palaging kung bakit ang kapwa atin at ang kanyang mga miyembro mismo ay nagtataglay ng matinding paggalang sa kanya. Sinabi pa ni Pablo they na ang do. pagiging isang pinuno ay ang pagiging isang magulang at gampanan ng parehong mga tungkulin. Being as a Magkasabay ang parent, isang I mean, ama it at kind of isang is. ina. Kailangan guiding mong mahanap everyone ang else. balanse sa pagitan ng iyong malambot at matitigas na kasanayan Even though it's interesting, upang they're mapaunlad kind of ang all in the paglaki same at age positibong group, kind of. pagbabago sa mga miyembro. So, Ikaw ang palaging unang tatayo, mamahala, at sumubok sa tubig, tinitiyak na ligtas ang mga ito para sa lahat. May ilang mga traits and qualities na kailangan para maging isang epektibong pinuno, ngunit para sa akin, ang pagkakaroon ng mahusay na pakiramdam ng pananagutan ay isang bagay na dapat taglayin ng isang pinuno. great sense of Dapat mong responsibility. gabayan at impluwensyahan ang mga tao sa isang ibinahaging layunin. Should guide and influence At ang people and shared pagkakaroon ng goal. katangiang ito ay nag-uudyok sa iyo na palaging gawin ang iyong makakaya And at quality magsikap motivates. para sa kadakilaan na alam na nagpapalaki And ka strive ng for ibang tao greatness. sa likod mo. And you're raising everyone Pinatunayan niya ang behind kanyang you. malalim at patuloy na pag-aalay sa trabaho, at kung paano siya lumago sa SB19. Dahil dito ay naabot niya ang ilan sa kanyang mga pangarap at namumuhay na nakukuha ang lahat ng gusto. I mean, Kung he's mayroon living man the dream, kulang but o also mali sa mga worked so nabanggit, ay hard. pwede niyong liwanagin sa comment section. Salamat. You know, guys, I really liked the video because he had quite a bit of information of his life kind of before SB19, how he can get to the point where he is. And genuinely, I don't really care what he owns, where he lives, or like how much his net worth is or whatever. Like, it's none of our business, really. Like, it's his life, his accomplishments, and he deserves whatever he gets or buys or whatever he has. But it just, for me, it was more like to see how much he has grown since the beginning. And also, I love that they talked about his characteristics and how he is as a leader and what he has done to other people, or like the band in general and other members of the band, and how he is always uplifting and choosing the happiness and the positivity. And
Yeah, and it's not about all about the money or like what you have, the fancy things, but like kind of striving and growing and like becoming better of yourself. And even about the girlfriend, like that she can know what she likes, what she wants. And it's not like you're just pushing person around like you need to do that, or just are walking around you and like being like your shadow in a way, when you're like you have your own life, your own likes. And so I think that's really important, and I think it kind of reflects of him as well as a leader in a way, that he wants everyone that is around him like to be better and like improve and do their thing that they're passionate about. And anyways, you guys, I will stop ramble. What you guys thought of this video, on the compilation of multiple facts in this video, and like kind of journey reflection of his life in this limelight, if you will. So yeah, leave your thoughts and comments down below, and if there's maybe other videos like this about other members of SB19, let me know in comments down below. Than that, I will see you next time. Bye.